Magandang araw mga kaibigan. Happy New Year sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. So, merong isang vlogger, si Munting Kaalaman, napanood ko yung kanyang vlog. Gusto kong i-share sa inyo dahil nakausap niya mismo ang mga members ng Iglesia ni Cristo sa kanilang kapilya. At madami daw talagang sasama. Ito daw ang rally ng iglesia na talagang pinaghandaan nila ng husto. First time in history daw itong rally na open for anybody kahit hindi nila kasama sa INC pwedeng sumali. First time daw ito. Kasi ang alam ko, mga INC members lang ang magsama. Kaya ako naman, nabigla ako nung nalaman ko na open for all. At marami daw sasama. First time in history na mangyari itong ganitong rally. At may mga, baka mga, pakinggan nyo na lang siya. Sabik-sabik, kahindik-hindik talaga itong rally na ito. January 9 kasi, di ba, yung piyesta ng Nazareno. After 10, doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Sabi, may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Ang dami ng portalet na ilalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-rally ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada. Hindi. May mga tinalaga na daw na maglilinis, may mga media na, may mga tent na, o tsaka may mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. Ninabalitaan ko, ewan ko kung gaano katotoo yun. No? Sabihin, kung totoo talaga yun, ganun, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang, kada kilos nila sa kanilang aktibidad, pinaghahandaan nila. Kung gaano nila, saka pinagpapanata nila, ipinapanalangin nila talaga labis na pinaghandaan. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari nito. Yung 2015 nangyari, biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organize yun masyado. Ito, yung organize talaga to. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang maraming sasama na ito mga politiko. Tsak daw yan. Kasi syempre mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, rekto ka na tayo. Ha? Tsakin chorya to, opinion ha. Ahabol ng boto sa darating. Pag January na ngayon, konting, February, eleksyon na. February, March, April, wala na silang time. Ayan ang pagsasamantala, ayan na ang sinasamantala na nila sa botohan, na syempre, pabango sila sa iglesia, maaaring sumama ang mga politiko dyan sa gagawing rally. Maraming politiko ang sasama. Baka buong Pilipinas ng politiko bumaba at sumama dyan. Kasi, sa liwasan lahat eh. Bilhin mo, Calabarzon eh. Pati ata North, dyan pupunta eh. South, dyan pupunta. Yung Palawan pala, gagawin ang rally ng iglesia, doon meron din pala sa Palawan. Ang hindi ko alam sa Davao, ata meron din gagawin dyan eh. Hindi ko Cebu, alam. meron. Kaya ito, sigurado itong mga Calabarzon at mga doon. Yun nga, teka, ano ba to? Ayun nga, isang gagawin iba't ibang lugar, no? Ngayon, sabi ng marami, hindi sa akin kung gagaling to nabasa ko lang sa mga komento at sa mga narinig na ibang personalidad na kilala din sa lipunan, hindi ko mabanggitin kung sino, baka mabaliktad ang sitwasyon. Yan. Na nagbibigay siyempre simpatsya sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman simpatsya kasi ito nga para puro kapayapaan naman ito yung nilusod ng Iglesia ni Cristo eh. Para sa kapayapaan to, hindi para sa anong bagay ito. Diba? Babaliktad ang sitwasyon. Baka daw si BBM pa ang ma-impeach, hindi si Sara. Hindi natin alam yun. Hindi ko alam kung anong batas ng people power. Hindi ko alam ang batas ng pagtitipon. Pero ito, sabi, ang gaganapin rally ng Iglesia ni Cristo, may ibibigay na uniforme. Hindi uniforme, ibig sabihin, may t-shirt na ibibigay sa Iglesia ni Cristo na pagkakilanlan na Iglesia ni Cristo. Siguro limited lang sa kanila yon, para sa kanila. Kaya, kung sino yung maglulunsad ng people power, alam kung iglesia ba o hindi. Diba? Kaya ito, ang iglesia kasi
kasi hindi magkaroon ng people power yan. Pero, kapayapaan yan. Pero kung may maglusod man ng people power, marami, mag-merge dun sa rally, hindi Iglesia ni Cristo, hindi gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kasi, naka-uniform ang Iglesia ni Cristo. Biglaan na bibigay yun, hindi magagaya bigla uniform. Di ba? Maliban na lang, kaso alam ko, limited lang para sa mga kapatid lang sa Iglesia ni Cristo yun. Ang alam ko nasabi lang sa akin, pero magkakaroon ng uniform. At labis na napaghahandaan talaga. No? Kaya, yung darating sa January 12 pa lang, may mga naka-check-in na daw sa hotel, ang dami na. May nagpabook na nga ako gusto ko nga magpabook kasi gusto ko mag-media rin ako doon para makita nyo, masubaybayan nyo. No, baka January 8 or 7, magpabook na ako doon. At January 10, matulog na ako doon. Doon na ako maghintay, no, para hindi na ma-hassle. Pero titignan ko yung schedule, no, para kung maganda o hindi. Ayun niya, meron marami ito kapatid na nagpabook na, fully book na doon sa mga kalapit na hotel. Ang Liwasang kasi di ba parang pahabayan na baka doon pa lang sa 3 kilometers mula sa Liwasang, maukupa na kasi hindi ka pwede pumunta sa sakyan mo doon motor, doon sa venue, may ipit Paglabas mo doon, baka madaling araw ka na makalabas. May ipit sa sakyan mo, kailangan, ang tendency nun, paparada mo yung sakyan mo, 2 to 4 kilometers away. Maglalakad ka. O masigit pa, kung mas maraming tao inaasa, sabi ko nga, baka 2 milyon. Ang backup dyan pala sa papuntang Liwasa, baka nasa Las Piñas ka pala, nandun na yung sakyan mo lalakad ka. Laking kilometer, 25 kilometers yun mula sa Las Piñas yata. Kung hindi ko pagkakamali. Kasi mula dito sa 34 kilometer mula sa Luneta, sa Liwasang yun. Mga 30, kulang more or less, 30 kilometer yun. Yeah. Doon pa lang, baka mapaspado na yung lugar. May pasok yung time na yun. January 13 yun, may pasok yun. Marami sasabay pasok ka ng mga estudyante, empleyado, di ba? Siguro di-declare na holiday yung araw na yun kasi the best na araw yun Kumbaga, first time in the history, magkakaroon ng pagtitipon na napakarami para sa kapayapaan, no? Yun na sa people power pala, ituloy ko, no? Eto, nabasa ko, pinasa lang sa akin itong artikulong ito, pero hindi ko lang kung totoo to. Sa Pilipinas pala, kapag na-impeach ang isang Pangulo, ang susunod na mahalal, ang Pangulo ay ang Vice Pangulo. Kung sakali magkaroon ng lungsod ng people power, ito mabasahin ko lang, pero ito haka-haka naman to, tsure pa naman to, hindi pa naman nangyayari. Kung sakali mangyari yung people power na mangyari, na hindi natin inaasahan doon, ito, pero malabong mag-people power ang iglesia, sabi ko para sa kapayapaan siguro. Okay, so ako, malabo ang Iglesia ni Cristo, pangkapayapaan lang. Walang sisigaw ng resign. Wala lang talaga. Naniniwala ko sa hangarin ng Iglesia na hindi lang matuloy ang impeachment, happy ng Iglesia, para hindi ma-distract ang gobyerno, para hindi magkawatak-watak. So, ako, disagree ako niyan, yung people power yan, wala na yan. Haka-haka lang yan. Ang ano dito is mga estimated ilan. Sabi ng vlogger nito, 2 million. I think yung record ng iglesia sa Guinness World Record, I think 1.5 million noong 2008 or 2009. Yung parang lalabanan ang poverty, parang ganun. Parang charity walk. So, ini-expect ng karamihan na baka mas marami ito. Usually, ang rally daw ng iglesia is sa linggo. Yun yung nabasa ko rin. Kaya lang, first time in history na ginawa nilang Lunes, yung January 13. Anong significance nun? Bakit Lunes? Isinabay nila yung pag-open sa session ng Congress, January 13 din. So, makita nyo, bakit sinabayan nila? So, palaisipan. Kasi, pwede mang linggo. After ng pagsimba, yan na. Kaya lang, bakit ginawang Lunes at sinabayan ang pag-open ng Congress? Anong political significance nun? So, mag-isip-isip na lang
ang mga natin. Basta, klaruhin natin, ang Iglesia ni Cristo is para sa kapayapaan at for the first time in history na mag-rally ang Iglesia na open for everybody para mas marami ang manawagan ng kapayapaan, kaya peace rally nga. So, sana wala nang sagabal sa rally na ito.